Maingay ang covered court sa unang araw ng enrollment. Siksikan ng pila, halong amoy ng pawis at photocopy ink, at mga estudyanteng may dalang pangarap at baon. Nasa linya ng Business Administration si Chelsea De La Rosa. Nakaputing blouse at simpleng slacks. Mahigpit niyang hawak ang brown envelope na may birth certificate, Form 137, at maliit na notebook na may listahan ng gastusin at iba pang kailangan. Ang tagal naman, parang pila sa sinehan, bulong ng boses mula sa likod. Lumingon si Chelsea, payat na babae, naka-denim jacket na may print na Film is Life. May luma pero maayos na DSLR sa leeg at bangs na muntik tumakip sa mata. Vilma, pakilala nito, sabay ngiti. Mascom ako, gusto ko mag-film track kaso depende pa sa budget. Chelsea, sagot niya, tipid na ngumiti. Business major. Wow, CEO vibes. Pag may kumpanya ka na, sponsor mo agad thesis film ko. Basta may resibo. Balik ni Chelsea at nagkatawanan sila. Simula pa lang, parang natural na magaan. Sa ID booth, nagkaproblema si Vilma. Ma'am, bawal po ang peace sign, sabi ng staff. Pero identity ko po yun, sagot niya't nakataas ang dalawang daliri. Identity mo sa pelikula, hindi rito. Singit ni Chelsea, sabay irap ng mata. Natawa si Vilma at nagpakuha pa ng litrato. Sa gym ng orientation, mainit, masikip at paulit-ulit ang speech ng dean tungkol sa excellence at values. Halos antukin si Chelsea, si Vilma naman panay kuha ng candid shots ng mga kaklase. Halika sa org fair, may libreng lugaw o kaya iced coffee. Aya ni Vilma nang matapos ng program. Libre? Kumislap ang mga mata ni Chelsea. Tara! Nag-sign up si Chelsea sa Entrepreneurs Guild at si Vilma naman sa Cine Circle. Pag umuwi, nag-selfie sila sa ilalim ng banderitas. Official na, sabi ni Vilma. Best friends? Bagong magkakilala pa lang tayo? Pag swak, matik na yan. Mabilis dapat, sagot ni Vilma. Napangiti si Chelsea. Sige, best friends. Doon nga nagsimula ang pagkakaibigan nila. Hindi na namalaya ni Chelsea na ito na ang kasama niya sa maghapong iyon. Likas kay Vilma ang pagiging madaldal, kaya naman halos ito ang nagsasalita palagi. Okay lang naman yun kay Chelsea dahil madalas ay mas gusto niyang makinig kaysa ihayag ang sarili. Makalipas ang ilang linggo, nadiskubre ni na Chelsea at Vilma ang paborito nilang tambayan sa likod ng library. Tahimik, hindi matao, at may fishbowl sa gilid. Doon nila pinangarap ang kinabukasan. Cafe na may wifi para kay Chelsea, makagawa ng pelikulang isasali niya sa mga international film festivals para kay Vilma. Lumipas ang mga taon sa kolehiyo, puno ng eksenang sila ang magkasama. Exam week noon, si Chelsea laging may highlighter at planner. Samantalang si Vilma, ginigising ng 2 kape, may eye bags na parang medalya ng pagpupuyat. Tuwing org events, si Chelsea ang nasa sponsors. Si Vilma ang nasa camera crew, laging sumisigaw ng, "Oh, rolling!" At noong bumagsak si Vilma sa major subject, si Chelsea ang nagpalakas ng loob at nagtiyagang mag-tutor sa kanya hanggang sa makapasa. Pagsapit ng graduating year, si Chelsea ay abala sa feasibility study ng Cafe Laundry Combo. Si Vilma naman sa student film na halos hindi na siya patulugin. Kinagabihan, pagkatapos ng finals, nag-overnight sila. Nag-usap tungkol sa mga pangarap, nag-share sa iisang bowl ng ramen at natulog sa sala habang tumatawa. Para sa kanila, isa yon sa mga gabing hindi nila malilimutan. Isang linggo matapos ang overnight, sinalubong ni Vilma ang kaibigan sa hallway. Bit-bit ang camera at flyers. Chelsea, screening ng short films mamaya sa AVR. May libreng snacks. Kunot na umuna si Chelsea, pero ngumiti rin. Sige, pagkatapos ng klase ko. Tanghali noon, puno ang AVR ng mga estudyante. May projector, may sound system, at may amoy ng buttered popcorn. Umupo sila ni Vilma sa gitna. Uy, ikaw si Vilma, di ba? Cine Circle? Bati ng isang lalaki, dalang clipboard at naka-black shirt na may print na director in progress. Eric,
Tugon ni Vilma, kumindat na parang planado ang lahat. Classmate ko sa ilang general subjects. Si Chelsea, business major. Best friend ko yan. Chelsea si Eric o aspiring student director. Ngumiti si Eric at iniabot ang kamay kay Chelsea. Nice to meet you. Nagkamay sila. Malamig ang palad ni Eric pero diretso ang tingin. May kakaibang kumpiyansa, parang kahit sino ay kayang kausapin. Habang tumatakbo ang screening, napansin ni Chelsea na panay ang sulyap ni Eric sa kanya. Noong una, naiilang siya, lalo na't biglang pumalya ang mic sa Q&A. Walang kaabog-abog, banat agad ni Eric. Kung artista pa to, wala na, terminated na sa kontrata. Walang renewal. Natawa ang buong audience, pati na rin si Chelsea na kanina pang pinipigilan ng sarili. Simple lang ang biro, pero ang timing at confidence ni Eric ang nagdala. Doon niya unang nakita ang charm nito na kayang gawin nakakatawa at magaan ang nakakailang na sitwasyon. Pagkatapos ng event, nagyaya si Eric. Kape tayo, para hindi lang tayo sa popcorn nagkakilala. Libre mo ba? Biro ni Vilma, sabay tingin kay Chelsea. Oo naman, sagot ni Eric. Pero maliit lang ang budget ko. Kaya hanggang 3-in-1 na coffee sa kantin. Naglakad silang tatlo. Sa mesa ng kantin, nagsimula ang mahabang usapan. So, business major ka pala? Ani Eric kay Chelsea. Anong plano mo after graduation? Magtrabaho, mag-ipon. Eventually, magtayo ng sarili kong cafe. Practical. Tumango si Eric, humahanga sa dalaga. Ako, film talaga. Kahit walang pera, kahit walang kasiguraduhan. Basta pelikulang makabuluhan at may katuturan. Ang lakas ng loob mo, singit ni Chelsea. Kung wala ka nun, hindi ka pwedeng maging direktor. Sagot naman ni Eric. Tahimik si Vilma, nakikinig lang sa pag-uusap ng dalawa. Simula noon, madalas na silang magkasama. Sa org events, sa film shoots, pati sa simpleng kainan sa karinderya. Si Eric, lagi may kwento, kulang sa budget, na late ang artista, nagloko ang ilaw, pero sa dulo, natatawa rin sila. Ang sahin yung dalawa, para kayong kontrabida at bida. Biro ng isang blockmate nila. Hindi sabay na protesta na Chelsea at Eric, nagtawanan pa sila. Sa loob-loob ni Vilma, nakangiti siya, pero mahigpit ang hawak sa kamera. Isang gabi, nagkayayaan silang manood ng shooting stars sa rooftop ng building. May dala si Eric na mumurahing gitara. Kahit walang talent fee, kakanta pa rin ako. Biro ng binata. Nagkantahan sila habang naghihintay. Tumawa si Chelsea nang malaman na sintonado si Eric, pero tinapos pa rin ito ang kanta. Hindi magandang boses ko pero sincere, wika ni Eric. Mas sincere pa kaysa sa prof namin sa accounting, balik naman ni Chelsea. Aray, hindi ko siya kilala pero agree ako. Sabay tawanan nila. Tahimik si Vilma, nakatitig lang siya sa lente ng kamera. Nakatutok sa dalawa. Para bang gusto niyang i-freeze at i-delete ang sandaling yon, pero hindi para maalala, kundi para hindi na maulit. Hindi nagtagal, naging opisyal na ang lahat. Chelsea, seryosong wika ni Eric habang nakaupo sila sa tambayan. Pwede ba kitang ligawan? Hindi to trip-trip lang. Seryoso ako sa'yo. Nagulat si Chelsea. Hindi agad nakapagsalita. Sa gilid, nakatingin si Vilma. Nakangiti. Kung totoo ka, sige. Sagot ni Chelsea, bahagyang namumula ang pisngi. Biglang nagpalakpakan ang mga barkada. Finally! Sigaw ng isa, sabay kantsaw at tawanan. Support ako best. Go for it. Ani Vilma, pilit ang ngiti. Sa ilalim ng kanyang ngiti, may bahid ng lamig na si Chelsea lang ang bahagyang nakaramdam. Sa isang maliit na cafe sa Cubao, doon unang nag-date ng solo sina Chelsea at Eric. Hindi to fancy, wika ni Eric. Pero dito ako nag-iisip ng script. Perfect. Dito rin ako mag-iisip ng business plan. Nagtagal sila hanggang gabi. Tawa ng tawa, kwento ng plano, kwento ng pangarap. Pag-uwi, naglakad sila sa kalsada. Salamat, sabi ni Eric. Parang sa pelikula to, yung simpleng gabi pero sobrang unforgettable. Hindi to pelikula, totoong buhay na to.
sagot ni Chelsea ng may ngiti. Kinabukasan, kumalat na agad sa block ang balita. Uy, sila na? Sabi ng isang kaklase. Confirmed, sabat ni Vilma, pilit ang tawa. Minsang nagiinuman sa rooftop, nagbiro si Eric. Kung pelikulang buhay natin. Anong title? Business meets film, sagot ni Chelsea. Love shot on low budget, balik naman ni Eric. Best friend, third wheel, biglang singit ni Vilma sabay lagok ng beer. Natawa ang lahat, pero nagtagal ang titig ni Chelsea sa kaibigan. May kakaibang diin ang biro nito. Huling gabi bago ang graduation ball, sabay-sabay silang nag-ayos. Nakadress na si Chelsea, simple lang pero elegante. Si Vilma, nag-ayos din, pero parang wala sa mood. Ang ganda mo, best, sabi ni Vilma. Salamat, ikaw rin. Naglakad silang tatlo, si Chelsea, Eric at Vilma. Papunta sila sa hall. Sa gilid, may nagpicture. Tatlong magkakaibigan sa iisang frame, pero kung tititigan mong mabuti, may lamat na nagsisimulang mabuo. Sa simula ng relasyon ni na Chelsea at Eric, parang lahat ay nasa tamang lugar. Sa mata ng barkada, sila ang ideal couple. Si Chelsea matalino at determinado, si Eric masayahin at puno ng pangarap sa pelikula. Madalas silang makita sa campus grounds, magkahawak kamay, nagtatawanan sa maliliit na bagay. Ang corny nyo na, sobra. Biro ni Vilma minsan, pilit ang ngiti sa labi. Parang teleserye lang? Hindi na to teleserye, totoong buhay na to. Sagot ni Eric habang nakayakap kay Chelsea. Pagkatapos ng graduation, unti-unti nilang binuo ang routine bilang young professionals. Samantala, lumihis ang landas ni Vilma. Nabisi ito sa trabaho sa isang news network at hindi na nakagawa ng film. Naging madalang ang pag-uusap ni na Chelsea at Vilma na labis na ikinalungkot ni Chelsea. Nagsimula siya bilang assistant sa isang maliit na kumpanya. Laging maaga si Chelsea, may baon sa bag at walang sawang nagbibilang ng budget. Si Eric naman ay nag-OJT sa isang production house. Madalas walang tulog ngunit laging puno ng sigla tuwing may shooting. Sa weekends, nagde-date sila kahit saan. Minsan sa murang coffee shop, minsan sa parke, at kung minsan ay sa gilid ng kalsada. Turo-turo lang. Hindi mahalaga ang lugar basta magkasama sila. Sila rin ang sandalo ng isa't isa. Tuwing pagod si Chelsea, susunduin siya ni Eric at sasabihin, Tara, ihahatid kita. Gusto kong safe kang makauwi. Kapag bagsak naman ang loob ni Eric dahil sa rejection ng script, si Chelsea ang unang tatawag. Magaan ang tinig. Hoy, isang rejection lang yan. Marami ka pang susubukan. Sa paningin ng iba, sila ang perfect couple. Masipag, masaya at maayos ang direksyon. Pero sa likod ng mga ngiti at pangakong binitiwan, unti-unti nang may nabubuong bitak na hindi agad nila napapansin. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw sa karinderya, napansin ni Chelsea na panay ang cellphone ni Eric. Sino yan? Tanong niya, hindi iniiwas ang mata. Kaibigan lang sa prod. Mabilis na sagot ni Eric. Nagpapapasa ng draft. Tahimik si Chelsea. Hindi niya pa alam kung bakit may kumislot na kaba sa dibdib. Hindi pa yun selos, mas parang kutob na may hindi sinasabi si Eric sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Naging mas matatag ang career ni Chelsea. Promoted na siya bilang junior manager. Si Eric naman, nakakuha ng mga maliliit na proyekto bilang freelancer director. At sa isang malamig na gabi ng Disyembre, sa gitna ng ilaw ng Pasko, lumuhod si Eric para hingin ang kamay ng matagal ng girlfriend. Chelsea de la Rosa, will you marry me? Halos mabingi si Chelsea sa palakpakan ng mga kaibigan na nakasaksi noon. Namutla siya sa kaba pero ngumiti pa rin. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Sunod-sunod ang congratulatory hugs. Maging si Vilma ay nagpunas ng luha. Best, I'm happy for you. Sabi niya, mahigpit ang yakap. Noong gabi rin na yon, pinakilala rin ni Vilma ang boyfriend niya, si River na isang engineer. Halos buong gabi na yon ay magkasama silang 4. Nag-uusap tungkol sa maraming bagay.
Sobrang saya ng puso ni Chelsea dahil nakasama niya ulit ngayon ang best friend na si Velma. Mabilis lumipas ang mga buwan, nagplano na sila ng kasal. Simple pero elegante. Pinili ni Chelsea ang kulay navy blue para sa entourage, habang si Eric naman ay abala sa paghahanap ng location. Sa bawat fitting ng gown, sa bawat food tasting, magkasama silang nasasabik. Pero may mga gabi na hindi makontak si Eric. Late shooting, rason niya kay Chelsea. Hindi naman nag-uusisa ang dalaga dahil buo ang tiwala niya sa kanyang mapapangasawa. Besperas ng kasal, may bachelor's party si Eric kasama ang barkada. Konti lang, promise, sabi niya kay Chelsea bago umalis. Kain, konting inuman tapos uwi. Nagtiwala si Chelsea, pero habang nasa kwarto siya, pinaplantsa ang simpleng dress na isusuot kinabukasan. Hindi niya mapigilan ang kaba. Tumawag siya pero hindi sinasagot. Nag-text din siya pero wala ring reply. 2:00 ng madaling araw, nagpa siya na siyang hanapin kung nasaan ang kanyang mapapangasawa. Dumating siya sa hotel kung saan nakabook si Eric at ang mga kaibigan. Tahimik ang paligid, maliban sa mga kalat ng party. Bote ng alak, sigarilyo at mga papel na nagkalat sa hallway. Hinanap niya ang parking area. Doon niya nakita ang bridal car na gagamitin sana kinabukasan. Puti, may dekorasyon ng ribbon. Nilapitan niya yon. At doon, parang huminto ang mundo ni Chelsea. Sa loob ng sasakyan, nakahandusay si Eric, lasing na lasing. Katabi niya, isang babae. Nakahilig sa dibdib niya at parehong tulog, parehong amoy alak, at parehong wala ng saplot. Ang kamay ni Eric nakayakap dito. Nabitiwan ni Chelsea ang hawak na clutch. Tumama ito sa sementadong sahig, kumalabog sa katahimikan ng madaling araw. Eric, bulong niya, halos wala ng boses. Walang gumalaw, tahimik, pero sa loob ni Chelsea, parang may gustong kumawala na pagkamuhi. Pumasok siya sa kotse, sinampal ang balikat ni Eric. Gumising ka. Gising! Nanginginig ang kanyang kamay. Anong klaseng kalokohan to? Besperas ng kasal natin tapos ganito? Hindi gumising si Eric, hindi rin kumilos ang babae. Lalo siyang napaiyak. Pinagdalaruan mo lang ba ako mula pa noon? Sigaw niya ng paulit-ulit. Tumulo na ang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, hindi lang siyang umiiyak, pati na ang puso niyang nalulunod sa sariling luha. Pagka-uwi, dire-diretso siya sa laptop. Nag-type ng mahabang post sa social media. Inalhad niya ang kwento niya. Hindi natuloy ang kasal. Ang lalaking akala ko'y magiging asawa ko. Pero besperas ng kasal, natagpuan ko siyang nakahiga sa tabi ng ibang babae. Sa bridal car na para sana sa kasal namin. Walang respeto, walang pagmamahal. Huwag kayong magpapaloko sa taong marunong lang umarte para raw sa pangarap pero hindi naman marunong magpakatotoo. Ilang minuto pa lang, nag-viral na ang post ni Chelsea. Trending ang pangalan ni Eric. May mga nagsabing sayang, may mga natawa, at may iba ring naawa kay Chelsea. Hapon na, araw na sana'y kasal nila. Nakaupo si Chelsea sa kama, naka-navy blue na dress, pero hindi yun para sa aisle. Para lang hindi siya mukhang basag na basag. Pero para sa kanya, tapos na ang lahat. Hindi na siya nagpakita sa simbahan. Hindi na rin siya nagbihis ng gown. Sa halip, nanatili siya sa kwarto, umiiyak hanggang wala nang pumatak na luha. Sa cellphone, panay ang notification. Messages of sympathy, comments, shares. Isa lang ang tumatak sa kanya. Buti na lang, hindi ka natuloy. Mas mabuting masaktan ka ngayon kaysa habang buhay. Huminga siya ng malalim. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Hindi bride, kundi isang babaeng iniwan at niloko. Sa loob ng puso niya, may boses na bumulong. Hindi dito matatapos ang lahat. Hindi ako magpapatalo sa sakit. Isang buwan matapos ang hindi natuloy na kasal, nanatiling magulo ang mundo ni Chelsea. Sa bawat pagising niya sa umaga, una niyang nakikita ang puting kahon na kinalalagyan ng hindi nagamit na wedding gown.
Maayos pa rin ang pagkakatupi pero sa kanya ay parang baul ng kahihiyan. Tuwing gabi, bago matulog, bumabalik sa isip niya ang imahe ni Eric sa loob ng bridal car. Nakapikit, amoy alak, at may ibang babae sa dibdib. Ang alaala ay parang sugat na hindi nagsasara. Paulit-ulit niyang natatamaan at paulit-ulit ding sumasakit. Ngunit isang araw, habang nakatingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili na namumutla. Magulo ang buhok at may mga matang namamaga sa kaiiyak. Doon niya naisip, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ako mauubos dahil sa taong hindi naman marunong pumili ng tama? Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya iiyak para kay Eric. Nagsimula siyang bumalik sa trabaho. Sa opisina, hindi madaling magpanggap na normal, lalo na't may ilan pa sa mga katrabaho niya ang nakabasa ng viral post. May mga matang nakasilip, may mga bulungan, pero tinapangan niya ang mukha. Tuwing papasok siya, naka-ayos ang buhok, naka-high heels, at bitbit ang laptop bag na parang sandata. Good morning! Lagi niyang bati, kahit ramdam niyang hindi lahat ay tapat ang ngiti pabalik. Sa mga meeting, lalong tumapang ang boses niya. Kung dati ay maingat siya sa opinyon, ngayon ay diretso nang inilalahad ang mga ideya. Sa bawat graph na ipinapakita niya, sa bawat business strategy na inilalatag niya, ramdam ng lahat ang determinasyong humuhulma sa kanya mula nang mabasag ang puso niya. Ang sakit na iniwan ni Eric ay naging gasolina para mas lalo siyang humusay. Si Vilma naman, laging nasa tabi niya. Alalay siya nito sa bawat balita ng kanyang pag-move on. Palagi siya nitong kinukumusta. Best, okay ka na ba? Nandito lang ako palagi. Kung gusto mong magkwento, wika ni Vilma. Sumagot naman si Chelsea. Kaya ko to, tipid na sabi nito para matapos na ang usapan. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing kasama niya si Vilma, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Parang may maliit na tinik na hindi matanggal-tanggal. Lumipas ang 5 taon at unti-unti nang nagbago ang larawan ng buhay ni Chelsea. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa altar, kundi isang respetadong profesional na kilala sa corporate world. Sa mga conference, siya na ang inaanyayahang magsalita tungkol sa business growth. Sa mga opisina, siya na ang binibigyang respeto bilang batang manager na may matalas na isip at matibay na loob. Minsan, habang naglalakad siya sa lobby ng isang hotel kung saan ginaganap ang business summit, napansin niya ang mga taong humihinto para lumingon. Hindi na siya kilala bilang babaeng iniwan, kundi bilang Miss De La Rosa, yung magaling sa strategy. At sa bawat sandali na naririnig niyang apelyido niya na may kasamang respeto, mas lalo niyang napapatunayan na tama ang naging desisyon niya na bumangon imbes na manatiling biktima. Isang hapon, matapos ang isang mahabang meeting, pumasok siya sa isang coffee shop. Amoy espresso at bagong lutong cinnamon roll ang bumungad. Doon niya nakita muli ang lalaking nagbabago sa kanyang buhay. Si Eric. Naka-black polo ito, medyo magulo ang buhok at nakaupo mag-isa sa isang sulok. May hawak na notebook pero halatang walang isinusulat. Nang makita siya ni Eric, agad itong tumayo. Chelsea? Nauutal na sambit ng lalaki. Tumigil si Chelsea sa tapat ng mesa. Hindi agad sumagot. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi. Ang gulat na makita ito o ang galit na muli niyang naramdaman kahit matagal na niyang tinabunan. Kumusta ka? Tanong ni Eric, parang walang kasalanan. Diretso lang ang tingin ni Chelsea. Maayos at hindi dahil sa'yo. Nag-angat ng kamay si Eric para bang sumusuko. Alam kong wala akong karapatang kausapin ka. Pero ilang taon na rin ang lumipas at gusto ko lang humingi ng tawad. Tahimik si Chelsea pero sa loob niya, nag-uunahan ng emosyon. Parte ng sarili niya ang gustong sumigaw. Wala nang tawad para sa ginawa mo. Pero may parte rin curious kung totoo ba ang pagbabago nito. Kinagabihan, habang nasa kondo, hindi maiwasang mag-isip ni Chelsea.
Papatawarin ko ba siya? Kapag pinatawad ko siya, para sa akin yon, ibig sabihin, pinapalaya ko ng sarili ko sa nakaraan ko. May mga alaala na bumabalik. Ang mga gabing masaya silang magkasama, ang pangarap na muntik ng matuloy, pero kasabay nun, malinaw din ang imahe ng bridal car, ang amoy ng alak, at ang babaeng hindi niya kilala. Huminga siya ng malalim at nakatingin sa kisame. Sa pagitan ng galit at pagod, isang tanong ang bumigat sa dibdib niya. Kapag pinatawad ko siya, ako ba'y magiging mahina o ako'y magiging malaya? At sa mga sumunod na linggo, hindi siya tinigilan ni Eric. Paulit-ulit itong nagpapadala ng mensahe, nag-aabot ng bulaklak sa opisina. At minsan ay naghihintay sa labas ng gusali para lang makausap siya. Ang mga kasamahan niya, natutong kilalanin ang pamilyar na mukha ng lalaking dati kinamumuhian ng lahat sa social media. Best, baka naman nagbago na talaga siya? Bulong ni Vilma, tunog concern. Kung mahal mo pa, bakit hindi mo bigyan ng chance? Hindi sumagot si Chelsea. Alam niyang may tama naman ang kaibigan niya. Pero alam din niyang dapat matagal niya na itong pinag-isipan. Ayaw niyang wasakin ulit ni Eric ang ngayon payapang buhay niya na. Isang gabi, nakatanggap na naman siya ng mensahe mula kay Eric. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Kahit uling pagkakataon lang, bigyan mo naman ako please. At doon, nagsimula ang bagong tanong sa isip ni Chelsea. Kung minsan, kaya bang ituwid ng tao ang maling script ng nakaraan? O minsan, dapat tapusin na lang ang pelikula at magsimula ng panibago. Mahirap ipaliwanag kung bakit. Pero kahit gaano kaliwanag ang ilaw ng conference hall, laging madilim ang pakiramdam ni Chelsea tuwing nakikita niya si Eric. Lumipas na ang 5 taon at sa paningin ng lahat ay iba na siya. Isa ng matagumpay na manager, may sariling kondo, may sasakyang bunga ng sariling kayod. Ngunit sa oras na muling nagtagpo ang mga mata nila ni Eric sa coffee shop na yon, parang bumalik siya sa gabing iniwan siyang basag na basag sa loob ng silid. Suot ang navy blue dress na hindi natuloy maikasal. At heto ngayon si Eric, nakaupo sa mesa at humihingi ng pagkakataon. Chelsea, wika nito, mahina pero buo. Hindi ako humihingi na bumalik agad ang lahat. Pero bigyan mo lang ako ng tsansa na patunayan na nagbago na ako. Tahimik si Chelsea. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang lakas ng loob ng lalaking humarap sa kanya o ang tibok ng kanyang puso na pilit niyang gustong patahimikin. Hindi natapos doon ang pagtatangka ni Eric. Kinabukasan, nagpadala pa ito ng bulaklak sa opisina. Hindi rosas, kundi sunflower. Para laging paalala na kahit saan ka tumingin, may araw na naghihintay. Pinagtawanan yon ng ilang office mates. Grabe, Miss De La Rosa, kinukulit ka pa rin ng ex mo? Sabi ng isa. Tipid lang ng ngiti ang isinagot ni Chelsea. Pero pag uwi niya, hindi niya maiwasang tingnan muli ang bulaklak. Ang sunflower, matibay kahit iwan sa tubig ng ilang araw. Parang pinapakita ni Eric na kahit gaano katagal, handa siyang maghintay. Minsan naman, sasalubungin siya ni Eric sa parking lot ng opisina. Hindi agresibo, hindi makulit. Nakatayo lang, may hawak na kape. For you, sabi nito, sabay abot. Hindi kita kailangan dito. Malamig na sagot ni Chelsea. Alam ko, tugon ni Eric at hindi galit. Pero gusto kong ipaalala na nandito pa rin ako. Lumilipas ang linggo, ganoon ang pattern. Palaging may maliliit na kilos, palaging may mga simpleng paalala. At kahit anong tanggi ni Chelsea, ramdam niyang unti-unting natutunaw ang yelong itinayo niya sa puso. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila ni Vilma sa isang Japanese resto, lumabas ang usapan tungkol kay Eric. Best, panimula ni Vilma habang humihigop ng sabaw. Alam ko nasaktan ka ng sobra noon, pero kita mo naman, ilang taon na siyang sumusubok. Baka naman this time iba na. Tiningnan siya ni Chelsea. Hindi ganun kadali. Hindi pwedeng basta nalang burahin ang ginawa niya. Gets ko naman. Pero hindi lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ikaw successful ka na. Kaya mo nang piliin kung sino ang papapasukin ulit sa buhay mo. Yun na nga ang tanong.
Sagot ni Chelsea. Seryoso ang tono. Kailangan ko pa ba siya? Ngumiti si Vilma pero hindi na nagsalita pa. Tahimik niya lang pinagmasdan ang naguguluhang si Chelsea. Isang hapon ng linggo, inimbitahan ni Eric si Chelsea na pumunta sa isang maliit na sinehan kung saan ipinalalabas ang mga indie film. Ayaw sana niyang pumunta pero dahil sa patuloy na pagpupumilit, napapayag na rin siya. Habang nanonood sila ng pelikula tungkol sa isang babaeng iniwan pero natutong bumangon, ramdam ni Chelsea ang init ng luhang pinipigilan niyang bumagsak. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa pelikula o dahil sa katabing si Eric na tahimik lang. Pero nakatitig sa screen na para bang siya rin ay nagbabayad ng kasalanan sa katahimikan. Paglabas nila ng sinehan, naglakad sila sa kahabaan ng kalye. Alam mo, sabi ni Eric, kapag nanonood ako ng pelikula, palagi kong naaalala yung gabing muntik na kitang mawala ng tuluyan. Sobra akong kinakalampag ng konsensya ko. Pero simula noon, sinabi ko sa sarili ko na kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, hindi ko nasasayangin. At heto ka, single ako ngayon. Baka may pag-asa pa. Tahimik si Chelsea. Hindi niya masabi kung naniniwala ba siya o ayaw niya ng muling masaktan. Pero sa loob-loob niya, may maliit na boses na nagsasabing baka nga nagbago na ito. Lumipas ang isang taon ng panliligaw muli ni Eric, hindi siya sumuko kahit madalas tanggihan. Hindi siya umalis kahit malamig ang sagot ni Chelsea. At sa bawat linggo na lumilipas, unti-unti ring bumabalik ang dati nilang tawanan at kwentuhan. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng street food sa dating tambayan nila malapit sa library ng universidad, natawa si Chelsea. Namiss ko to. Fishbowl at kwek-kwek lang pero parang kompleto ng buong araw natin. Ngumiti si Eric. Minsan, sa simpleng bagay lang makikita ang tunay na mahalaga. At sa totoo lang, kahit saan pa ako mapadpad, dito lang ako buo. Tuwing kasama kita. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi na tumanggi si Chelsea nang hawakan ni Eric ang kanyang kamay. At sa katahimikan ng kalsada, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, muling nabuo ang simula ng isang bagay na minsan ang nabasag. Hindi nagtagal, naging mas bukas na si Chelsea sa presensya ni Eric. Madalas na silang magkasamang kumain, mag-usap tungkol sa trabaho at magbahagi ng mga pangarap. Kung dati puno ng alinlangan ang mga mata niya, ngayon ay may bahagyang liwanag ng muli. Ngunit hindi pa rin madali ang lahat. Sa tuwing may pagkukulang sa Eric, kapag late siya sa usapan, kapag hindi agad sumasagot sa tawag, agad bumabalik ang alaala ng nakaraan. At doon pumapasok ang boses ni Vilma, laging nandyan para magpaalala ng sugat. Best, sigurado ka ba? Baka naman maulit lang, sabi ng kanyang best friend. Ngunit si Eric tila handang lampasan ang lahat ng pagsubok. Isang gabi, lumapit siya kay Chelsea, hawak ang isang maliit na kahon. Hindi ito singsing, sabi niya. Pero simbolo lang, isang pendant na may araw. Kasi kahit gaano kadilim, gusto kong ako ang magpapaalala sa'yo na may liwanag. Naluha si Chelsea, hindi dahil sa pendant, kundi dahil sa effort na hindi niya inaasahan. At doon, unti-unti siyang bumigay. Isang malamig na gabi ng Disyembre, naglakad silang dalawa sa isang parke. Tahimik, maliban sa mga Christmas lights na kumikislap sa paligid. Eric, mahina ang boses ni Chelsea. Hindi ko alam kung kailan ko natutunang patawarin ka. Pero ngayong gabi, ramdam ko na wala na yung bigat. Napatigil si Eric, halos hindi makapaniwala. Ibig sabihin, ngumiti si Chelsea kahit nangingilid ang luha sa mga mata. Oo, handa na ako. Magsimula tayo ulit. At doon, niyakap siya ni Eric ng mahigpit, para bang hawak-hawak niya ang mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, sa mismong cafe kung saan unang nag-date sina Chelsea at Eric, inihanda nito ang malaking sorpresa. May violinist, may bouquet ng sunflower, at may kahon na hindi na pendant ang laman, kundi singsing na. Chelsea de la Rosa, sabi ni Eric habang nakaluhod. Hindi ko sasabihin na nagbago na ako. Bagkus papatunayan ko sa gawa.
Handa na akong bumawi sa lahat ng pagkukulang. Will you marry me? Hindi agad sumagot si Chelsea. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nakamasid, sa mga alaala ng nakaraan, at sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Sa wakas, ngumiti siya at tumango. Oo, pakakasalan kita. Palakpakan, sigawan at halakhakan ang umulingaw-ngaw. Agad niyakap ni Eric si Chelsea. Sa yakap na yon, tila nawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Makalipas ang 2 buwan, simple pero elegante ang kasal. Kulay navy blue pa rin ang motif. Kulay na minsang naging saksi ng pagkawasak. Ngayon ay kulay ng panibagong simula. Habang naglalakad si Chelsea sa aisle, hindi niya naiwasang mapangiti. Hindi na siyang babaeng iniwan, siya na ang babaeng muling pumili. Sa altar, hinihintay siya ni Eric, kangiti at may luha sa mata. Sa likod nila, nakatayo si Vilma, nakangiti rin, halos maiyak-iyak ang mata. Masaya siya para sa best friend niyang si Chelsea. Yun ang sinabi niya noong mag-speech na siya. At sa harap ng Diyos at ng lahat ng saksi, nagpalitan sina Chelsea at Eric ng I do. Maayos ang unang taon ng kasal ni na Chelsea at Eric. Sa paningin ng mga kaibigan at pamilya, sila ang larawan ng second chance. Mag-asawang minsan ay muntik ng masira, pero muling binuo ng panahon at pagpapatawad. Madalas silang makitang magkahawak kamay sa simbahan tuwing linggo. Magkasama sa mga business event ni Chelsea, at minsan lumalabas sa mga indie film screenings kung saan patuloy na sumusubok si Eric sa mundo ng pelikula. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, unti-unti nang may mga senyales na hindi agad nakikita. Mga maliliit na bagay lamang noong una, pero habang lumilipas ang buwan, nagiging mga aninong lumalaki at bumabalot sa kanilang tahanan. Dati, tuwing uuwi si Eric galing trabaho o sa shooting, para siyang batang may baon na kwento. Kahit pagod, halos hindi siya nauubusan ng detalye. Kung paanong biglang nagloko ang ilaw sa set, kung paano nagkamali ang artista sa linya, o kung paanong kinulit niya ang producer para lang madagdagan ang maliit na budget. Kahit paulit-ulit ang kwento, hindi yun nakakasawa para kay Chelsea. Lagi siyang nakikinig, natatawa at nararamdaman na parte siya ng bawat tagumpay at hirap na dinaraanan ni Eric. Ang simpleng mga gabing yon, may mga kasamang kwento at ngiti. Nagiging sapat na para gumaan ng araw. Ngunit ngayon, iba na ang himig ng mga gabi. Wala ng mahabang salaysay, wala ng halakhak na naghahabol ng oras. Sa halip, madalas na katahimikan ang bumabalot sa kanilang sala. Kung umuuwi man sa Eric, 10 oras na ng gabi, amoy alak o kape, at tila wala ng lakas para magsalita. Kapag tinatanong siya ni Chelsea, iisa lang ang sagot. Late meeting lang. Hindi siya sanay. Ang dating tahanan na puno ng kwento ay unti-unting napapalitan ng mga tanong na walang kasagutan. At sa bawat paglipas ng gabi, mas lalong lumalalim ang kaba sa puso ni Chelsea. Eric? Tanong niya minsan habang sabay silang kumakain ng hapunan. Bakit parang hindi mo na ikinikwento ang mga araw mo? Saglit siyang tumingin, saka ngumiti ng tipid. Pagod lang. Ayokong istorbohin ka sa trabaho mo. Ang dami mo ring iniisip. Tumango si Chelsea pero sa loob niya may kumurot. Ang hindi sinasabi, mas malakas pa sa lahat ng salita. Kasabay ng katahimikan ni Eric, napansin din ni Chelsea ang pagiging madalas ni Vilma sa tahanan nila. Laging may dahilan, may bagong project sa advertising agency niya na kailangan ng insights sa business side. May gustong itanong tungkol sa suppliers o simpleng dinner lang na catch up. Isang gabi, nadatnan ni Chelsea si Vilma sa sala nila. Nakaupo at tumatawa habang kausap si Eric. Parehong may hawak na wine glass, parehong halatang komportable. Uy, best! Masayang bati ni Vilma. Nagkita lang kami ni Eric sa event kanina. Sinabay ko na siya pa uwi. Nagkwentuhan kami. Napangiti si Chelsea. Ganun ba? Wala naman siyang nakitang mali. Magkaibigan sila mula pa noong kolehiyo. Natural lang na magkasundo sina Vilma at si Eric. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nang gabing yon, parang mas malamig ang hangin sa kanilang sala. Lumipas ang mga linggo, dumami ang mga pagkakataon na si Eric ay biglang hindi makakauwi ng maaga.
Minsan, extra meeting, minsan, emergency shoot. At may mga araw na halos wala na siyang abiso. Eric, seryoso si Chelsea habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi kita pinipigilan sa trabaho mo, pero hindi ba dapat kahit text man lang para alam kong ligtas ka? Hinawakan siya ni Eric sa balikat. Sorry, hindi ko lang napapansin ang oras. Promise, I'll do better. At sa bawat sorry, natutunaw ang galit ni Chelsea. Pero hindi nawawala ang duda. Isang Biyernes ng gabi, inimbitahan ni Vilma si Chelsea sa isang dinner kasama ang ilang kakilala sa industriya ng film at advertising. Dumating siya ng medyo late mula sa office at sa kanyang gulat, nakita niya agad sina Eric at Vilma. Magkatabi, nagtatawanan. Best, buti nakahabol ka. Bati ni Vilma, agad siyang kinawayan. Sa Eric kasi ang daming kwento tungkol dun sa set nila. Ngumiti si Chelsea, pero ramdam niyang kakaibang init sa batok. Umupo siya sa tabi ni Eric at buong gabing pinilit niyang maging normal. Pero habang pinagmamasdan ang dalawa, napansin niya kung gaano kadala silang magtama ng tingin, kung gaano kalapit ang balikat nila sa isa't isa. Best, bulong ni Vilma matapos ang dinner. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano natural lang yan, masaya lang kami sa usapan. Hindi sumagot si Chelsea, pero alam niya, hindi lahat ng masaya ay inosente. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na detalye na dati hindi niya naman pinapansin. Isang resibo ng mamahaling restaurant sa bulsa ni Eric, kahit wala naman silang dinner date ng araw na yon. Isang text notification na mabilis nitong dinilit kahit ang sabi mula lang sa producer. At minsan, ang pabango sa kanyang damit na hindi niya amoy, hindi niya kilala. Isang gabi, habang natutulog si Eric, kinuha ni Chelsea ang cellphone nito. Hindi niya gustong maging mapanghimasok, pero nangingibabaw ang kaba. Wala siyang nakita, walang suspicious na mensahe. Walang tawag, malinis, mas malinis kesa sa dapat. At yon ang mas nakakatakot. Habang lumilipas ang buwan, ramdam ni Chelsea na unti-unting lumalayo si Eric. Hindi naman sila nag-aaway, wala ring sigawan o eskandalo. Pero ang mga halik ay nagiging mabilis na dampi sa pisngi, ang mga hapunan ay nagiging tahimik na pagkain ng sabay, at ang mga gabi ay mas madalas ginugugol ni Eric sa labas dahil may kausap daw siyang importanteng tao sa trabaho. Bes, sabi ni Vilma, minsang nagkakapi sila. Baka kailangan mo lang intindihin, stress lang yan, sobrang stressful kaya mag-shoot, mag-produce ng pelikula. Alam mo naman, lalaki, minsan hindi marunong mag-handle ng pressure. Napatingin si Chelsea sa kaibigan. Pressure o hindi dapat nawawala ang respeto. Tumango si Vilma pero umiwas ng tingin. Pinansin ni Chelsea ang suot ng kaibigan. Teka, bakit pansin ko parang palagi kang naka-jacket ngayon? Yan ba ang uso ngayon? Doble o triple pa yata. Nagulat si Vilma sa sinabi ng matalik na kaibigan. Ano kasi, naging lamigin na ako. Baka sign ng pagtanda. Todo ngiting sabi nito, sabay tumawa mag-isa. Nagpatuloy pa na ganoon ang samahan ng mag-asawa. Sa halip na bumuti, lalo pang nakasama. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Chelsea ang distansya sa pagitan nila ni Eric. Isang Sabado ng umaga, nagpaalam si Eric na may meeting. Nagpa siya si Chelsea na sumunod nang hindi nagpapaalam. Dalang sariling kotse, sinadya niyang paunahin ng mister bago siya sumunod. Pinuntahan niya ang address na nakasulat sa sticky note na naiwan ni Eric sa mesa. Isang maliit na restaurant sa BGC. Pagdating niya ron, halos mabura ang kulay ng kanyang mukha. Sa loob ng salamin, nakita niya si Eric nakaupo sa mesa at kaharap si Vilma. Parehong nakayuko, parehong tila seryoso ang usapan. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, pero nakita niya kung paanong hinawakan ni Eric ang kamay ni Vilma sa ibabaw ng mesa. Doon, parang bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi siya umatras, hindi siya lumayo. Nang makita niya sa loob ng restaurant si Eric at Vilma, magkaharap, magkahawak ng kamay, parang tanawin na sanay na sila. Ramdam niyang yun ang sandali. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamunin siya ng kaba o takot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan. Hindi niya hinayaan pang lamu
Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Huminga ng malalim at tuloy-tuloy na pumasok. Biyernes yun ang gabi. Puno ang lugar, maligamgam ang mga ilaw, marahang dumadaloy ang musika at halakhakan ng mga bisitang nagdi-dinner sa dulo. Pero pagpasok ni Chelsea, tila lahat ng ingay ay naglaho. Ang tunog ng takong niya sa sahig ang tanging umuugong. Napapikit si Chelsea ng saglit, parang nagbilang ng 3. Pagmulat niya, diretsong lumakad. "Good evening, ma'am," bati ng waiter. "Good evening," tugon niya, hindi inaalis ang tingin sa mesa ni na Eric. "Diyan ako." Napalingon ang dalawa nang marinig ang kanyang boses. Una, si Eric. Napaatras ang upo at napatayo na parang may nag-flash sa mukha nito. Sumunod si Vilma, pinilit ngumiti pero nag-crack sa gitna. Chelsea, Nauutal si Eric. Anong ginagawa mo dito? "Dinner," sagot ni Chelsea, kalmado at tila walang kakaiba. "Bakit? Kayo? Anong ginagawa nyo?" Nagkita lang kami." Salubong agad ni Vilma, pilit na magaan ang tono. "May kailangan pag-usapan sa anong relasyon?" Putol ni Chelsea, humakbang palapit hanggang sa mismong gilid ng mesa. "Sa trabaho? Sa pagkakaibigan? O sa pagiging magaling niyong magtago?" Namutla si Eric. Hindi to katulad ng iniisip mo. "Talaga?" Tumingin si Chelsea sa tiyan ni Vilma. Diretso at hindi umiwas. Kitang-kita niya ang pagkabilog ng tiyan nito. "Kasi hindi naman ako tanga para hindi ko maisip kung sino ang ama ng batang nasa sinapupunan mo." Halos sabay na sumunod ang mga mata ng mga tao sa direksyon ng tingin ni Chelsea. Si Vilma, waring gusto niyang itakip ang mga palad sa sarili, pero huli na. Humigpit ang hawak niya sa baso. Walang nagsalita sa 3 segundo, pero ang katahimikan ay mas malakas kesa sa sigaw. Uminom si Chelsea sa basong hawak ni Vilma. Pagkatapos uminom ng kaunti, isinaboy niya ang laman sa pagmumukha ng best friend niya. Nakabit din pala ng asawa niya. Napapikit si Vilma, gusto nang maiyak dahil sa pagkapahiya. "Best," iyak ni Vilma, nanginginig ang boses. Ipapaliwanag ko." "Anong ipapaliwanag mo?" Mapaklang tumawa si Chelsea. "Kung kailan ka nagsimulang sukatin ang buhay ko para isalin sa'yo? Kung kailan mo tinuruan ang sarili mong tumawa habang dahan-dahan mong inaagaw ang tahimik kong bahay?" "Hindi ko inagaw," anas ni Vilma. "Hindi mo inagaw. So inahas mo lang." Putol ni Chelsea, malamig ang boses. "Kapag may 2 kamay na humihila sa iisang lubid, laging may isang walang kahiya-hiya na hindi marunong bumitaw." Chelsea, please. Sabad ni Eric, humakbang ng kaunti, para bang gustong hawakan ang braso niya pero hindi nangahas. Hindi namin ginusto na saktan ka. "Para namang natanong niyo ako kung may plano akong masaktan." Tiningnan niya si Eric mula ulo hanggang paa. "Sige, simulan mo. Kailan? Kailan nagsimula ang lahat ng to?" Walang kailan. Nanginginig ang boses ni Eric. Naging komplikado lang. "Alam mo bang nakakatawa? Laging komplikado ang tawag niyo sa kalokohan." Tumawa si Chelsea ng tuyong-tuyo. "Kailan, Eric? Sumagot ka!" Humigop ng hangin si Eric, parang nalulunod. Minsan, pagkatapos ng isa sa mga beach nights, umuwi ka nun. Nagpaiwan kami ni Vilma kasi may ano? Singit ni Chelsea. "May tanong? May script? O may kama?" "Shell," singit ulit ni Vilma. Nangingilid ang luha. Hindi to madaling sabihin." Kinuha niya pang wine glass at isinaboy ito sa dating matalik na kaibigan. "Nako, Vilma, madali lang. Ang dami niyong ginawa, di ba? Magaling ka sa mahabang paliwanag, pero tingnan mo ako." Bahagyang yumuko si Chelsea para magtama ang mga mata nila. "Sa pinakamadaling salita, minahal mo ba siya habang ako ang asawa?" Napapikit si Vilma, saka tumango. "Salamat sa katotohanan," malamig na sagot ni Chelsea. "Ikaw naman, Eric, minahal mo ba siya habang ako ang asawa mo?" Hindi ko ginusto. "Hindi sagot yon." Diretso ang tingin niya rito. "Oo, o hindi lang ang isasagot mo." Oo, minahal ko. Sagot ni Eric. Napasinghap ang mga taong nakikinig. May kumalansing na kubyerto sa malapit.
Sa gilid ng paningin ni Chelsea, may gumalaw na crew. Nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Pero ang eksena ay sa kanilang tatlo lang umiikot. Ibang liwanag, ibang tunog. Sige, ani Chelsea, mas mababa ang tono. Ngayon, pakisagot to. Ilang buwan na? Hinawakan ni Vilma ang laylayan ng damit sa kamarahang humaplos sa umbok ng tiyan. Parang inaasahang matatahimik ang lahat ng bulungan sa paligid. 4 na, mahina niyang sabi. 4 na buwan? Ulit ni Chelsea, tila inuukit sa dila ang bawat pantig. 4 na taon? Sagot ni Vilma, halos pabulong. Parang gumuho ang paligid kay Chelsea. Napatitig siya, halos hindi makapaniwala. At bago niya pa napigilan ang sarili, bumuluwak na ang galit. Hindi ka lang pala ahas! Dinuro-duro niya ito habang nanginginig ang boses. Aso ka rin kumakain ng tira-tira? Humigpit ang panga ni Chelsea habang sunod-sunod ang salitang lumabas sa bibig niya. Ibig sabihin, habang nag-aayos tayo ng kontrata sa bagong kondo, buntis ka na? Habang nagpaplano kami ni Eric ng out of town sa anniversary, buntis ka na? Habang binibili ko ang regalo para sa kaarawan ng asawa ko, buntis ka na? O wala kaming intensyon na sirain ka. Mariing putol ni Eric na mamaos at pilit ang boses. Hindi nyo kailangan ng intensyon para manira. Balik ni Chelsea, malamig at diretso. Kayang-kaya nyo kung durugin kahit nakangiti. Napahawak si Eric sa batok at napatingin sa mesa. Ang postura niyang dating tuwid sa set, ngayon ay parang aktor na nawala ng script. Si Vilma, ang dating likas na maingay sa punchline, na uwi sa hikbi na pumuputol-putol. May lumapit na waiter na halatang naglakas loob. Ma'am, sir, baka gusto niyo pong lumipat sa private room. Hindi. Magaan pero matatag na sagot ni Chelsea. Hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Dito lang kami. Okay na to para mas malinaw. Umupo siya sa bakanting silya. Pinagpatong ang mga braso sa mesa na parang nasa boardroom. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok, ngumiti siya ng totoo. Hindi dahil masaya, kundi dahil malinaw na ang lahat. Alam mo, Eric, panimula niya. Ang huli nating away, tungkol sa oras. Sabi ko mag-text ka man lang. Sabi mo, I'll do better. Natawa ko sa sarili ko pagkatapos. Kasi ang akala ko, oras ang problema. Hindi pala. Character. Napakurap si Eric. Hindi ako masamang tao. Mahina nitong sabi. Hindi mo kailangan maging masamang tao para gumawa ng masamang bagay. Sapat ng pagiging duwag mo. Balik ni Chelsea. Shell, halos pakiusap ang tono ni Vilma. Pinili ko rin lumayo. Sinabi ko kay Eric na... Napako kay Vilma ang tingin ni Chelsea. Na mahal mo siya? Na hindi ka titigil? Na mas matagal mo siyang kilala dahil magkaibigan tayo, kaya feeling mo may karapatan ka na sa mga bahagi ng buhay ko na hindi naman sayo? Tumulo ang luha ni Vilma. Best, sorry. Hagulgol nito. Huwag mo na akong tawaging best. Tapat na putol ni Chelsea. Kahit anong bagong bihis, hindi mo matatakpan ang ginawa mo. Tumayo si Eric, halatang gusto nang tapusin ang tensyon. Ako ang may kasalanan dito. Ako ang nang-akit habang hiwalay tayo noon. Umiling si Chelsea at mapait ang ngiti. Nakakatawa. Lahat kayo gustong gumanap bilang martir. Pero wala sanang ganitong eksena kung kahit isa sa inyo ang natutong tumanggi. Napapitlag si Vilma, parang may humila pa atras sa upuan. Anak ko to, Chel. Wala siyang kasalanan sa pag-iral niya. Walang kasalanan ng bata. Alam ko. Mabilis na sagot ni Chelsea, malinis ang tono. Wala akong galit sa bata. Sa inyo meron. At titiyakin kong hindi kayo gagamit ng inosente para malinis ang dumi nyo. Anong gusto mong mangyari? Desperadong tanong ni Eric. O humihingi kami ng tawad. Hindi lahat ng ninakaw na babayaran ng sorry. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gusto ko lang makita niyong winasak niyo ako at winalang hiya. At sa huli, gusto kong umalis nang marinig niyo to. Tapos na ako. Shell, wag dito. Pakiusap ni Vilma. Napakagat sa labi habang humahabol ng hininga. Hindi ko kaya to sa harap ng mga tao? Sabat ni Chelsea, nilingon ang mga nakatingin.
Wala sa kalahati ng mga yan ang nakakakilala sa atin. Pero lahat sila marunong magbasa ng eksena. Simple lang to. Asawa, best friend, parehong taksil. End of scene. Hindi kami... Garalgal si Eric. Derek, malamig at mapanuyang wika ni Chelsea. Ang galing ng casting mo. Kinuha mong best friend ko para sa role ng kabit. Budgetad ang liwanag. Puro dilim ang shot list. Pero sure ka sa ending. Akong lalabas na kontrabida kasi ayaw ko ng tahimik na buhay. Hindi na ngayon. Napahawak sa mesa si Eric. Parang hinahabol ang hininga. Mahal kita. Yan din ang sabi mo noon. Sa besperas ng kasal natin. Sagot niya't walang alinlangan. Habang natutulog ka sa tabi ng ibang babae. Hindi pareho yun. Napalakas na sabi ni Eric, sabay atras nang mapansing nagtinginan ang mga tao. Hindi pareho? Ngumiti si Chelsea. Mas malala nga ngayon, kasi minsan naliligaw ang mga tao sa isang gabi. Pero ngayon, taon-taon nyo nang pinipili ang mali. Hindi ka na naliligaw, nakatira ka na ron. Sa gilid, may babae sa kabilang mesa na mahigpit ang kapit sa braso ng kasama niya. May lalaking tahimik na nagbaba ng cellphone, parang nahiya sa nakikita. May staff na nag-abot ng tissue kay Vilma, nanginginig ang kamay. Kukunin mo bang lahat sa akin? Bulong ni Vilma, halos hindi marinig. Pati siya na mahal ko. Hindi mo kinuha ang lahat sa akin. Tapat na sagot ni Chelsea. Pero kinuha mo ang respeto ko na mas mahalaga sa kahit na anong singsing. Parang may humiwalay na piraso ng hangin sa pagitan nila. Si Eric nakayuko na, parang natutong tumingin sa sahig. Si Vilma, tahimik na umiiyak, hawak ang sariling tiyan na para bang doon lang siya may kapangyarihan. Sa lahat ng nakakarinig, ani Chelsea, humarap sandali sa mga mesa. Hindi para gumawa ng gulo, kundi para tapusin ito ng may pangalan. Hindi ko hinihingi ang panig nyo. Ang akin lang, kung may pipiliin kayong mahalin, siguraduhin nyo yung loyal at ikaw lang ang pipiliin kahit maraming ahas na nakapaligid. Walang sumagot pero may ilang ulo ang dahan-dahang tumango. Binalingan niyang muli ang dalawa at sa boses na hindi na nanginginig. Hindi ako kontrabida sa story nyo. Ako ang babaeng aalis kasi mas may magandang pelikula sa labas ng pintong ito. Yung walang taksil. Kinuha niya ang bag, inayos ang strap at walang patlang na umusog palabas ng mesa. Walang platitong tinapon, walang basong binasag. Hindi niya kailangan ng basag na bagay. Sapat na ang basag na ilusyon. Ma'am, muli ang waiter, halos bumubulong. Babayaran po ba? Yung dalawang yan, magbabayad sila ng mas malala kesa rito. Turo niya kina Eric at Vilma. Naglakad si Chelsea papuntang pinto. Sa bawat hakbang, parang humuhupa ang ugong sa ulo niya at humihigpit ang tindig ng likod niya. Bago siya lumabas, huminto siya at humarap muli. Hindi ko ipagkakait sa sarili ko ang katahimikan at hindi niyo na mapipigilan. Paglabas niya, sumalubong ang mas preskong hangin ng kalsada. Sa driver's seat, hinawakan niya ang manibela at naghintay ng ilang segundo bago paandarin yon. Hindi dahil umiiyak siya, wala ng luha. Naghintay siya dahil mabigat ang katahimikan at sa unang pagkakataon, kakampi niya na ito. Kung may natitirang ingay man, hindi na galing sa kanila kundi sa puso niyang natuto. May mga bagay na hindi dapat ipaglaban, may mga tao na hindi dapat balikan, at may dignidad na kapag muling itinayo, hindi na kayang wasakin ng kahit na sinong sinungaling. Isang linggo matapos ang eksenang yon sa restaurant, naging bukang bibig ng social media ang pangalan ni Eric at Vilma. Hindi na kailangan magsalita ni Chelsea. Sapat na ang live na video na in-upload ng mga nakasaksi sa restaurant. Sa isang iglap, ang career na binubuo ng dalawa ay unti-unti nang gumuho. Sa unang pagkakataon, si Eric ay hindi kilala bilang film director, kundi bilang asawang taksil. Si Vilma naman, hindi bilang ad executive, kundi bilang best friend na kabit. At sa industriya na puno ng mata at bibig, walang nakakaligtas sa ganitong eskandalo. Eric, hindi na namin kaya ang ganyang imahe. Nakakasira na yan sa amin. Mariing wika ng producer sa isang meeting. Ayaw ng sponsors, ang tawag nila sa'yo ay liability. Pero hindi trabaho ang issue at personal ko naman yun. Desperadong sagot ni Eric.
Sa industriya natin, walang personal. Lahat public. Lumabas si Eric na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Dati sa bawat event, siya ang may hawak ng camera at spotlight. Ngayon, kahit sa maliit na cafe meeting, tinititigan siya ng mga tao. Pabulong-bulong, may halong pangasar at awa. Pag-uwi niya, hindi siya makatingin kay Vilma. Ang mga mata niya'y puno ng pagod, parang araw-araw ay nilulunod ng hiya. Si Vilma naman, unti-unting nawala ng mga kliyente. Isang meeting pa lang, ramdam niya na ang pagbabago. Vilma, sorry pero lilipat na kami ng agency. Malamig na wika ng dating partner. Ayaw naming madamay sa issue at alam mo naman, ang mga tao mabilis manghusga. Naiwan siyang nakaupo, hawak ang kopya ng pitch na pinagpuyatan niya. Ang dating kumpiyansang ngiti, ngayon ay napalitan ng pilit at basag na maskara. Pagbalik niya sa kondo, nadatnan niya si Eric na nakaupo, tulala sa mesa. Anong sabi nila? Pareho lang. Sagot ni Eric nang hindi tumitingin. Wala na. Matagal naghari ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Lahat o dahil sa'yo. Biglang sabi ni Eric, bumulwak ang boses sa kwartong tahimik. Kung hindi ka pumayag na... Dahil sa akin? Balik ni Vilma, nag-aapoy ang mata. Ikaw ang umaligid sa akin, Eric. Ikaw ang nagsabi ng mga salita na mahal mo ko. Noon, hiwalay kayo at kahit may asawa ka na. Hindi kita pinilit. Ikaw ang pumayag. Nagtagisan ang mga boses nila habang sa isang tabi, nakatambak ang mga notice ng unpaid bills at termination letters. At sa bawat sigaw, unti-unting lumilinaw sa kanilang dalawa. Wala na silang matatakbuhan kundi ang isa't isa. At yun mismo ang mas nakakatakot. Habang sila ay nalulunod, si Chelsea na may patuloy na umaangat. Hindi niya kailangan magsalita laban sa kanila. Sapat na ang katahimikan niya ng may dignidad. Ang mga boardroom ay bumukas para sa kanya. Ang mga invitation sa conferences ay dumoble. At ang mga taong dati nang uusig, ngayon ay humahanga na. Miss De La Rosa, we admire your strength. Wika ng isang CEO sa Business Summit. You're proof that betrayal doesn't define a woman. Ngumiti si Chelsea ng magalang. Hindi po ako perpekto, pero natutunan ko na ang sakit ay pwede ring gawing motivation. At sa bawat salitang yon, ramdam niya ang bigat ng pagpapalaya. Hindi lang mula sa kasal na wasak, kundi mula sa ideya na ang kanyang halaga ay nakatali sa isang lalaki o sa isang pagkakaibigan. Isang gabi sa lumang coffee shop kung saan madala silang tatlo noong college, nagkataon na nagtagpo muli ang mga landas nila. Si Chelsea papalabas, hawak ang laptop at kape. Si Eric at Vilma nakaupo sa sulok, parehong mukhang pinagsakloban ng langit at lupa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita sa loob ng ilang segundo. Chelsea, mahina ang boses ni Vilma. Best, nag-angat ng kamay si Chelsea. Pinutol agad ang salita. Hindi na best, hindi na rin asawa, wala na kayong karapatan sa kahit anong tawag na yon. Pero sana, Singit ni Eric, halos walang boses. may awa ka pa. Huminga ng malalim si Chelsea. Tinitigan ng dalawa, ang lalaking minsan niyang minahal at ang kaibigan na itinuring ng kapatid. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ako Diyos para magbigay ng awa at hindi ko trabaho na buhati ng pagbagsak na pinili niyo. Patapos nun, lumakad siya palabas at hindi na lumingon pa. Sa labas, malamig ang hangin pero magaan ang pakiramdam ni Chelsea. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagdadala ng galit. Hindi na siya sugatan. Ang naiwan sa kanya ay lakas at bagong simula. Sa loob ng cafe, naiwan sina Eric at Vilma na parehong tahimik. Parehong basag, parehong hindi alam kung paano muling bubuo ng kwento. Lingid sa kaalaman nina Eric at Vilma, nagsampa pala ng kaso si Chelsea laban sa kanila. Kaya naman, nagulat sila noong may husgadong magpadala sa kanila ng sulat. Bukod dito, ginamit ni Chelsea ang natitirang ipon para mag-file ng annulment. Gusto niyang mapawalang bisa na ang kasal nila, lalo na't ayaw na niyang maling pa kay Eric na dating asawa. Pagsampa ni Chelsea ng kaso, lumabas pa ang mas mabibigat na revelasyon. Isa-isang nagsilabasan ang mga babae na nagsabing minsan silang pinagsamantalahan ni Eric. Hindi lang pala siya cheater na asawa, kundi matagal na ring manloloko
Ngayong direktor na siya, may mga production assistant na nagkwento na pinilit silang makipaglapit para huwag matanggal sa trabaho. May mga baguhang artista na inengganyo at pinangakuan ng role kapalit ng pabor. Hindi na nanahimik ang mga ito. Nagsampa rin sila ng kaso laban kay Eric at agad yung kumalat sa balita at social media. Sa halip na kilalanin bilang mahusay na direktor, binansagan siyang manyak at mapagsamantala. Mula noon, tuluyan ng gumuho ang karera at pangalan na matagal niyang pinaghirapan. Mabilis lumipas ang panahon sa loob ng korte. Nasa harap siya ng mahogany table, nakasuot ng simpleng blazer. Ang abogado ni Chelsea ay nasa tabi niya, pero tahimik lang. Nakatingin sa judge na hawak ang desisyon. Sa kaliwa, nakaupo sina Eric at Vilma. Maputla, nanginginig, pero parehong walang lakas na tumingin sa kanya. Kaso bilang 1589, Republika ng Pilipinas, laban kina Eric Salvador at Vilma Roldan, kasong pakikiapid. Malakas na binasa ng clerk of court. Nagtaas ng ulo ang judge, malamig ang tinig. Matapos ang presentasyon ng ebidensya, malinaw sa hukuman ng akusado na si Eric Salvador, habang legal na kasalpa kay Chelsea De La Rosa ay nagkaroon ng relasyon kay Vilma Roldan. Patunay dito ang mga litrato, video at mismong pagbubuntis ng kabit. Tahimik ang lahat, pati ang paghinga ni Chelsea ay mabigat. Ang hatol ng hukuman, Dugtong ng judge. guilty. Ang mga akusado ay makukulong ng 4 na taon at 2 buwan. Bumagsak ang balikat ni Eric. Your Honor, maawa naman po kayo. Halos pakiusap, nanginginig ang boses nito. Tiningnan siya ng hukom. Ang awa ay hindi binibigay sa mga taong sinadyang sirain ng tiwala. Umiyak si Vilma, kumapit kay Eric. Eric, anong gagawin natin? Hindi ko kakayanin. Tumingin si Chelsea. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Isang linya lang. Hindi niyo kinayang maging tapat. For sure, kaya niyo to. Lumapit ang mga pulis, nilagyan ng posas ang dalawa. Ang tunog ng bakal na kumalansing ay parang huling pahina ng libro. Bago sila ilabas, nagsalita pa si Eric at halos pabulong. Mahal pa rin kita. Ang tawag doon, panloloko, hindi pagmamahal. Malamig na sabi ni Chelsea. Tumalikod siya. Para sa kanya, yun ang araw na tuluyan na siyang nakalaya. Habang patuloy na lumalakas ang pangalan ni Chelsea sa mundo ng negosyo, nabalitaan niya ang tungkol sa panganganak ni Vilma. Sa loob ng women's facility, malamlam ang ilaw, malamig ang simoy at walang amoy ng bulaklak o kantang madalas marinig sa delivery room ng isang pribadong ospital. Naroon si Vilma, nakahiga sa lumang kama ng infirmary, pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Sa tabi niya, isang nurse at 2 bantay na pulis ang nakamasid. Walang halong simpatya sa mga mata. Isang iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Sandaling natahimik si Vilma. Tumulo ang luha habang inaabot ang anak. Pero bago niya patuluyang mayakap ng buo, kinuha ng nurse ang bata para mailipat sa nursery. At doon niya naramdaman ang bigat ng realidad, kahit ang pagiging ina ay nakabalot sa rehas at hiya. Makalipas ang 3 taon, mula sa gabing nilisan ni Chelsea ang restaurant, ibang-iba na ang takbo ng kanyang buhay. Kung dati laman siya ng chismis at blind item, ngayon ay laman siya ng mga business magazine at conferences. Sa isang interview, sinabi ni Chelsea, "When you build a business, you must prepare for betrayal. Sometimes it's from competitors. Sometimes it's from within your circle. But betrayal is never the end. It can be the turning point." Palakpakan ng mga tao. Tumayo ang ilang delegado. Sa gitna ng bulwagan, may isang lalaking nakamasid. Tahimik, seryoso at tila humanga, hindi lang sa talino, kundi pati na rin sa katatagan ni Chelsea. Pagkatapos ng interview, lumapit ang lalaki. Matangkad, naka-gray suit, may aura ng respeto at hindi ng yabang. Miss De La Rosa, Wika ng binata, nakangiti at nag-abot ng kamay. I'm Arvin Ramirez, investor sa Green Retail Projects. Impressive talk. Nagkamay sila. Salamat, sabi ni Chelsea. Nakakatuwa na may taong tunay na nakikinig. Higit pa sa nakikinig. Sa tingin ko, pwede tayong magtulungan. Nasa iyo ang pananaw, nasa akin ang koneksyon. Bakit hindi natin subukan? Hindi agad sumagot si Chelsea. Sanay na siya sa mga lalaking may dalang alok pero may kapalit na motibo.
Ngunit kay Arvin, may kakaibang katahimikan. Hindi nangungulit, hindi rin pilit. May kumpiyansa pero may respeto. Maybe, sagot niya, tipid na napangiti. Let's see. Isang araw, nagulat si Chelsea nang may dumating sa kanyang sulat. Pagbukas niya, nakita niya galing kay Vilma. Nag-aalangan pa siya noong una pero sinimulan niyang basahin. Mahal kong Chelsea, siguro huli na ang lahat pero sinusubukan ko pa rin magsulat. Dito sa kulungan, araw-araw akong ginigising ng alaala ng mga pagkakamali ko. Ang bawat tanikala, parang paalala kung gaano kita nasaktan. Humihingi ako ng tawad. Noon pa man may inggit na ako sa'yo. Sa college, habang pinupuri ka ng mga guro at tinutulungan ka ng mga barkada, ako naman laging nasa gilid. At sa Eric, nakita ko kung paano mo siya pinili, kung paano kanya tiningnan. Gusto ko rin maramdaman yon. Kaya nung dumating ang pagkakataon na siya mismo ang lumapit, mahina ako. Naniwala ako sa kasinungalingan na baka sakali na ako rin ay mahalin. Ang totoo, hindi ko alam kung pagmamahal ba yon o pagnanasa lang na maging ikaw. Alam kong hindi sapat ang sorry. Winasa ko ang tiwala ng taong itinuring akong kapatid. Sana kahit papano, makita mo na nagsisisi ako at alam ko rin na hindi ko na mababawi ang mga nasira. Vilma. Pagkabasa ni Chelsea, tahimik siyang napaupo. Hindi siya umiyak, wala ng luha. Ramdam niyang bigat ng sugat, pero higit sa lahat, ang kaluwagan ng pagpili. Hindi na siya biktima ng lihim o kasinungalingan. Pinulit niyang sulat sa kamarahang bumulong. Tapos na. Makalipas ng ilang linggo, nagsimula ang serye ng meetings. Sa bawat plano at proposal, lumalalim ang usapan nila ni Arvin. Hindi lang negosyo ang napag-uusapan, kundi pati ang buhay. Hindi ko iniisip na pera ang pinakamahalaga. Ang tanong ko lagi, anong may iwan natin sa iba o sa mundong ito kapag tayo ay nawala na? Minsang tanong ni Arvin. Tinitigan siya ni Chelsea. Hindi sanay ang puso niyang muling magbukas. Pero sa bawat salitang lumalabas kay Arvin, parang unti-unti siyang nagiging ligtas. Samantala, lalong lumalapit si Arvin kay Chelsea. Hindi sa paraan ng pang-angkin, kundi sa paraan ng pagiging naroon. Kapag pagod siya mula sa trabaho, naroon ito. Kapag may conference, naroon ito para makinig. Kapag tahimik ang gabi, naroon ito para makinig sa kanyang mga kwento. Isang gabi, habang naglalakad sila sa baybayin ng dagat, huminto si Arvin at tumingin kay Chelsea. Chelsea, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Hindi ako multo ng nakaraan mo. Nandito ako hindi para gamitin ka, kundi para alagaan ka. Tahimik si Chelsea. Malamig ang hangin. Kumikislap ang mga ilog ng dagat. Wala pa siyang sagot pero sa puso niya, alam niyang yun na ang simula ng isang bagay na totoo. Hindi minadali ni Arvin ang lahat. Bawat kilos ay may respeto. Bawat salita ay may timbang. At si Chelsea sa unang pagkakataon matapos ang lahat, natutong muling tumawa ng walang takot. Isang taon ang lumipas at mula sa pagiging magkasangga sa negosyo, naging magkasama na rin sila sa buhay. Sa ika-4 na taon ng kanilang pagkakakilala, dinala ni Arvin si Chelsea sa isang lugar na hindi inaasahan. Pagpasok nila sa isang resto, bumungad ang mga kandilang nakasindi. At sa gitna ng mesa ay may maliit na kahon. Lumuhod si Arvin sa harap niya. Seryoso ang tinig. Chelsea, hindi ko may papangakong walang sakit o hirap, pero may papangako ko na sa bawat hirap, hindi mo kahaharapin ang mag-isa. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha ni Chelsea. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na ngayon lang niya naramdaman. Oo, Arvin, magpapakasal ako sa'yo. Simple pero elegante ang kasal. Hindi malaki, hindi magarbo, pero puno ng respeto at tunay na pagmamahal. Sa gitna, naglakad si Chelsea, hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng pumili ng sarili at muling pumili ng pagmamahal. Si Arvin, nakatayo sa altar, nakangiti ng totoo, walang lihim ng pagtataksil. Sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga, nagpalitan sila ng I do. At sa sandaling yon, naramdaman ni Chelsea na tuluyan ang natapos ang lumang kwento. Wala ng Eric, wala ng Vilma. Ang natitira ay siya, buo, malaya, at minamahal ng tama. Sa dulo ng reception, tumayo si Chelsea at nagsalita. Kung may natutunan ako,
Hindi lahat ng pagtatapos ay talagang katapusan. Minsan, ito ang pintuan para sa mas magandang simula. At ako ngayon ay buo ko nang masasabi, ito ang simula ng pinakamagandang kabanata ng buhay ko. Palakpakan na may kasamang sigawan mula sa mga tao. At sa gitna ng mga bulaklak at musika, nagsayaw sila ni Arvin. Hindi bilang partners lang sa negosyo, kundi bilang mag-asawa na magtataguyod ng buhay na walang pagtataksil, walang paglihim. Pagkalaya ni na Eric at Velma, hindi naging madali ang buhay. Sa halip, lalo yung naging mabigat. Kulang na kulang ang pera nila. Walang gustong kumuha kay Eric bilang direktor at wala ring kliyenteng nagtitiwala kay Velma. Ang anak nila'y madalas magkasakit at bawat gamutan ay dagdag bigat sa kanilang kakulangan. Sa halip na magtulungan, araw-araw silang nag-aaway at nagsisisihan. Pilit kumakapit sa buhay na sila mismo ang nagpabagsak. Sa kabilang banda ng syudad, si Chelsea ay tahimik na nakatingin sa bagong landas na tinatahak. Masaya na siya sa kanyang buhay, kasama ang kanyang asawa. At hindi magtatagal, isisilang niya na rin ang kanilang panganay na anak. Wala na siyang galit sa kanyang dating kaibigan at dating asawa. Bagkos ay nagpapasalamat siya dahil kung hindi dahil sa mga nangyari noon, hindi niya sana matatagpuan si Arvin at hindi mararanasan ang tunay na pagmamahal na deserve niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ay deserve ng second chance. Yung iba, humihingi lang ng second chance para gamitin ka at saktan ulit. Kung tayo ay magmamahal, huwag nating ibigay ang lahat. Palagi tayong magtira para sa ating sarili, para kapag tayo ay iniwan, kaya nating magsimula ulit. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.